Teka Brad, ah, sino si... Sino nga pala si Juliet sa atin? Nahihiyang tanong ni Zion. Bakas na bukas sa mukha ni Zion ang pagkailang. Marahil, dala to ng mga nakaraan nilang halikan. Gusto mo ba ikaw si Juliet? Pang-aasar ni Luke. Ayoko Brad. Ang sagwa. Medyo natatawa niyang sagot. Alam ko naman, yan ang sasabihin mo. Tsaka, sa laki ng katawan mong yan, kahit mag-wig ka, magiging kamukha mo lang si Samson. Natawa na lang din si Zion noon sa pagbibiro ni Luke. Oh, Romeo, Romeo. Aalis na si Juliet, okay? Wika ni Luke. Umindot muna sa umalis. Naiwang nagkakamot ng ulo si Zion. Tama. Na-misunderstood ko lang. Marahil ay bago sa pakiramdam ko ang makahalik ng isang lalaki. Kaya na-misunderstood ko lang. Special lang talagang turing ko kay Luke. Maaaring dahil na rin sa mga pinagsamahan namin. Pilit kong binabaliwala ang pakiramdam na yon. Ayokong maging dahilan yon upang masayang yung pinagsamahan namin. Masaya akong nakikita si Luke. Which is normal naman. Kasi nga, magkaibigan kami. Tama Zion. Wala kang dapat ikabahala. Wala kang ibang nararamdaman para kay Luke. At walang sapat na dahilan para ma-inlove ka sa isang lalaki. Pagkukumbinsi ko sa utak ko. Sabado ngayon, napag-usapan namin ni Luke na mag-practice para sa performance namin sa Lunes. Sa totoo niyan, nagdadalawang isip akong gawin ng scene na naka-assign para sa amin. Napaka mapagbiro naman kasi ng pagkakataon. Dami-rami ng pwedeng mapiling scene yun pang may halikan. Mag-aalas 12 na ng tanghali kaya pinuntahan ko si Luke upang ayain kumain. Pagkatapos kasi ng lunch ang usapan namin ng practice. Luke, saan mo gusto mag-practice? Sa kwarto mo o sa akin? Tanong ko sa kanya habang kumakain. Sa kwarto ko na lang Brad. Sagot niya. Nga pala, napanood mo na ba yung clip sa YouTube? Dugtong pa ni Luke. Pinanood ko hapon yun at naasiwa ako. Hindi lang kasi isang kissing scene yung nandoon. Oo Brad, napanood ko. Pero, kailangan ba talaga natin gawin yun? Tinignan niya ako na tila pinag-aaralan ang reaksyon ng mukha ko. Umiling na may blankong ekspresyon, saka humigop ng sabaw. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ni Luke. Saglit ako natahimik. Wala naman tayong magagawa eh. Si Miss Minchin yun. Specialty na naman bagsak ng estudyante. Muli siya tumingin sa akin at pinag-aralan ang ekspresyon ng mukha ko. Saka, iling-iling na ngumiti. Nung matapos kami kumain ay nagtungo kami sa kwarto niya. Sabay naming pinanood yung clip sa YouTube. Pinili namin yung pinakalumang version ng Romeo and Juliet. Mga 10 beses namin itong pinanood para ma-familiarize. Hindi namin magawang tingnan ng isa't isa. At ramdam ko ang tensyon na namamagitan sa amin. Dahil kailangan naming magawa yun, humugot na lang ako ng lakas ng loob.
Ulit-ulit kong niremind ang sarili ko na simpleng halikan lang ang gagawin namin. Hindi ako dapat mabahala dahil pareho kaming lalaki. Gaya nga na napag-usapan, siya si Juliet at ako si Romeo. Siya nga pala guys, shout out sa mga nakatama na si Juliet, si Luke, at si Romeo, si Zion. Congrats! Balik tayo sa kwento. Bale, 3 kiss yung gagawin namin. Ang una ay hahalikan ko yung kamay niya. Ang pangalawa naman ay ang first kiss. At ang pangatlo, ang pinakamatagal na halik. Pinag-usapan muna namin Luke ang last part ng kissing scene. Na kung maaari, gawin lang namin yun na mabilis. Pumayag naman siya. Napag-usapan din namin na hindi namin gagawin ang actual kiss ngayon. Sa Lunes na lang. Kasi hindi naman kailangan na gawin namin dahil practice lang naman to. Mag-aalas na ng hapon bago kami nagsimula. Nagawa na namin yung unang bahagi ng script at dadako na kami sa kissing scene. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad habang binibigkas ang linya niya. Sinundan ko naman siya at pumwesto sa harapan niya. Na halos 1 dangkal lang ang pagitan namin. Then, move not, while my prayers effect I take. Thus, from my lips, by yours, my sin is purged. Wika ko. Ito na yung part na hahalikan ko siya. Marahan kong hinawakan ang baba niya. Pumikit siya habang dahan-dahang inangat ang ulo upang salubungin ang halik ko. Napatitig ako sa kanya. Namangha ako sa husay niya sa pag-arte. Dahil sa husay niya, animoy, totoo yung nagaganap. Napako yung tingin ko sa mapupulan niyang labi. Bumalik sa alaala ko ang lahat. Yung lahat-lahat ng halikan naganap sa amin. Pakiramdam ko, umaga na tumahimik ang paligid. Ano ang nakabibinging pagrigodon lang ng dibdib ko naririnig ko. Pero naman siya. Umuwi ng isip ko sa kakaibang pakiramdam na pilit kong tinatakwil. Sobra yung kaba ng dibdib ko habang hawak ang baba niya. Katuon pa din ako sa mga labi niya. Pakiramdam ko sa mga oras na yun ay unti-unting pinagdidikit ng magnet ang labi ko sa labi niya. Kabadong-kabado ako. Hindi ko alam ang gagawin. Doon na yung pakiramdam na kailangan kong itigil yung ginagawa ko pero ayaw sumunod ng katawan ko. Ano bang nangyayari sa akin? Sabi ko sa isip ko noon. Hanggang sa gumilat si Luke. Napukaw nito ang atensyon ko. Nakakaumiwas ng paningin sa kanya. Hindi ko magawang salubungin. Nagtataka niyang reaksyon. Pabalisa ako. Tuluyan akong bumalik sa diwa ko nang magsalita siya. Z, ano na yung kasunod? Balisa naman akong tinignan yung script sa phone ko. Pero hindi ko masundan kung saan na nga ba kami. Ayaw gumana ng utak ko.
Ah, sa, dito sa, hotel-hotel kong sabi. Ako nga pala yung ulit magsasalita. Saka siya nagsimula. Then, have my lips, the sin that they have took. Pagpapatuloy niya. Balisa pa din akong tinitignan yung script. Scene from thy lips. Oh, trespass sweetly urge. Give me my sin again. Utal-utal kong banggit. Halos hindi ako makatingin sa kanya. Ano ba naman yan, Brad? Ayusin mo naman. Hindi ka nagfo-focus. Ulitin mo. Sermon ni Luke. Tsaka, pagkabanggit mo sa last part na yan, hahalikan mo ulit ako. At yun na yung final scene. Sige, ganito ha. Uulitin ko yung line ko, Z. Sundan mo kaagad ha. Dugtong niya. Sige. Pero, teka. Kakabisaduhin ko muna. Medyo may pagkailang kong sabi. Nung makabisado ko na, saka kami nagpatuloy. Then, have my lips, the sin that they have took. Pag-uulit niya. Sin from thy lips. O trespass, sweetly urge. Give me my sin again. Wika ko. Humiti siya at inaantay akong halikan siya. Gaya nung nasa clip. Okay, Kat. Sabi niya. Basta, pagkatapos mong bagitin yan, hahalikan mo na ako. Dugtong niya. Tumangutango lang ako. Alam ko ding napapansin niya yung pagkabalisa ko. Mamaya ulit. Kabisaduhin mo muna na maigi yung script, Brad. Para hindi tayo pa ulit-ulit. Tumangulang ulit ako. Napag-isipan namin magmerienda muna. Naglabas siya ng 5 instant pancit canton at niluto to. Habang niluluto niya to, nagpaalam ako upang kunin yung loaf bread na nakaimbak sa kwarto ko. Habang kumakain, nagsimula si Luke ng usapan. Kamusta nga pala yung chicks mo na kasama mo nung nakaraan? Hindi ko alam. Hindi ko naman girlfriend yun para alamin kung kamusta siya. Iba talaga yung charisma mo, Brad. Mangiti-ngiting sabi ni Luke. Siya nga pala, matagal na tayong magkaibigan pero hindi ko man lang natanong sa'yo kung nagka-girlfriend ka na ba. Tanong ko kay Luke. Hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Hanggang fling lang. Madalas, nung high school pa ako. Ibig sabihin, hindi ka pa nai-in love, Luke? Umiti siya at tinapos yung ninunguya niya sa kanagsalita. Na-in love na rin? Tugon ni Luke habang nakangiti. Pero sabi mo, wala ka pang naging girlfriend, di ba? Pero, na-in love ka na? Patuloy kong pag-uusisa. Oo, Z. Alam mo kasi, freshman high school ako noon nung makita ko siya. Umiti muna siya na parang may masayang iniisip. Pero, mahabang kwento yun eh. Saka na lang natin pag-usapan. Teka nga, bakit ba interesado ka ata sa love life ko? Nakangiting tanong niya. Oo nga. Teka, bakit nga ba kami napunta sa usaping to? Sal ng isip ko.
Hindi ko alam kung bakit. Parang gusto kong malaman kung na-inlove na siya. Nito lang ako nagkaroon ng interest na makilala pa siya lalo. Samantalang dati, hindi naman namin napagkukwentuhan yung mga ganitong bagay. Kahit ba na sabihin natin close kami. Siguro, gusto ko lang din malaman kung paano ma-inlove si Luke. Pero teka, hindi ko naman dapat alamin pa yun. Napag-usapan lang naman. Ngayon lang kasi natin ito napag-usapan, Luke. Depensa ko. Bakit ikaw? In-love ka na ba? Alam mo, Luke, ang totoo niyan, hindi ko pa nararanasan ang ma-in-love. Katulad mo ay hanggang fling-fling lang din. Tsaka, hindi ko naman hinahanap yan. Ang dami kayo nagkakandara pa sa akin. Kung sex lang, hindi tayo mawawalan yan. Hindi kong pagmamayabang. Wow ang lakas mo talaga, Brad. Yung first sex mo, tanong ko. Tapos, umaawa muna siya. Teka lang, Brad. Don't get me wrong ha. Natanong ko lang naman since nag-uusap naman na din tayo tungkol sa love life. Mas maganda na din yung kilala natin isa't isa. Seryoso ka, Z? Patuloy siya sa pagtawa. Tapos tumango lang ako. Tawa-tawa siya nagkukwento ng first sex niya. 16 na taong gulang daw siya noon. Sa overnight swimming daw naganap yun. Shinare ko din yung una kong experience. Pati yung mga wild experience ko. Pati yung pinakamasarap na sex experience ko na share ko na din. Tawanan kami habang nagkukwentuhan. Ikaw, Z, ano yung pinaka-memorable mong kiss experience? Tanong niya. Napaisip ako. Binalikan ko yung mga nakaraang kiss experience ko. Parang wala naman akong maalalang memorable na unang kiss or experience ko sa kiss. Hanggang sa nag-flashback sa utak ko yung unang beses na dumampi yung labi ko sa labi niya. Walang malay na napatuon ang mata ko sa labi niya. Mga 3 segundo siguro yun bago ko binawi yung tingin ko. Nung mapansin ko nagtataka siya sa pinasta ko. Naramdam ako ng pagkailang. Tapos, ganun din siya. Marahil, parehas namin naalala yung tampong yun. Ang kanina lang na masayang usapan ay binalot ng tensyon. Tara, magsimula na tayo. Wika niya. Ramdam kong iniiwasan niya ako ng mga oras na yun. Tama lang din dahil hindi ko alam kung paano sasagutin to. Dahil sigurado na akong siya ang pinaka-memorable na kiss ko. Nagsimula na ulit kami sa pagpapractice. Nagawa na din namin yung unang bahagi ng script. At muli na kaming dadako sa first kiss ni Juliet at Romeo. Habang papalapit ang partner ito, lagi akong kinakabahan. Marahil ay naiilang ako. Kagaya nung una, hinawakan ko yung baba niya at pumikit siya habang dahan-dahang inaangat ang ulo niya upang antayin yung halik ko. Kagaya din ng tagpo kanina, nabibingi ako sa tibok ng dibdib ko. Naistatwa ako habang nakatitig sa labi niya. Para bang nagaanyaya ito. Ito na naman ako eh. Pinipigilan na naman ang sarili. Ano bang meron sa labi niya? Bakit ba hindi ko ma-resist? Hindi ko na yata kayang pigilin eh. Pumikit ako at hinayaan kung sino mang spirito na sumanib sa akin na nagdanais halikan ang mga labing yun. Namalayan ko na lang ang sarili kong dahan-dahang lumapit sa kanya
Maya-maya'y nagtagumpay itong halikan ng mga labi ni Luke. Kagaya nung dati, napakalambot nito. Ang init ng dulot ng halik na yun ay lumukob sa buong pagkatao ko. Namistulang naging meet siya upang magnais pa ng palalim at pagtagalin ang halik na yun. Dahil sa nakapikit ako ay hindi ko na nakita ang reaksyon ni Luke. Para rin siyang naistatwa sa ginawa ko. Dahil sa apoy na bumabalot sa pagkatao ko, kusang gumalaw ang mga kamay ko. Upang mas lalong pagdikitin ang katawan namin. Dahil sa pagdidikit ng aming katawan ay tuluyan na akong inalod ng sensasyon. Tinalo nito ang utak kong kanina lang ay gustong magpigil. Okay, sobrang nakakakilig yung episode 7 na to. Sana magpakatotoo na sila sa nararamdaman nila sa isa't isa. Minsan kasi hanap tayo ng taong magmamahal sa atin pero yung hindi natin alam, yung tao pala na yun, kasama lang natin araw-araw. Guys, let us learn on how to appreciate things that we have and always be grateful. Agree? Shoutout nga pala sa mga tama yung hula na si Zion si Romeo at si Juliet si Luke. Shoutout sa'yo Mr. Mile Natawin, Bahrain, Rodolfo Antonio, and Arwin Rances. At kung meron kayong stories na gustong i-share or you need some love advice, email nyo lang ako sa email address ko sa imrensantiago@gmail.com. Pag-usapan natin yan. Salamat. Hanggang sa muli.